Yusong is back na sa MPL. Ginamit na ulit ni Sanford. At hindi lang siya, pati na din si TNC Trimmer. 3 beses na pick ang Yusong at 100% ang win rate. Ibig sabihin, effective talaga. Ang dami din kasi na pwedeng makounter. Unahin na natin sa laning. Dinurog ni Sanford ang alis ni Flap. Lugi talaga kasi alam naman natin na sobrang sakit ng Yusong. Kawawa sa kanya yung mga melee dahil pinababa yung range ng alis. Kayang-kaya niya talaga sa laning. Sunod na game naman, pati ang Uranus. Lamang na lamang din sa lane si Sanford. Sobrang sakit talaga ng Yusong. Sa mga objective naman, ang ginagawang diskarte ni Sanford pag level 4 niya at alam niya na matatapos na ang turtle, nag-dragon na agad para isun ang kalaban. Pero mas okay kapag nag-dragon ka, ang hahanapin mo ay jungler para madali niyo na lang masecure ang objective. Ganun din naman sa Lord. Panoorin mo to. Nung nakita ni Sanford na 1/4 na lang ang HP ng Lord, hindi na siya nagdalawang isip. Ginamit niya agad yung dragon form at hinanap niya na yung mga possible contest sa Lord. Pero wala talaga siyang intention kumil. Binubugaw lang talaga niya ang Falcon para hindi na makakontest sa objective. Kaya ang nangyayari, easy Lord talaga. Sa tips and tricks naman tayo. Number 1, zone backline. Pansinin mo si Sanford. Kaya niya naman babaan si Flap and Ogwen. Pero nag-focus pa din siya para habulin si YSS at Kimi. Ibig sabihin, damage dealer talaga ang dapat targetin mo para ma-zone mo din ang damage nila o hindi kaya mapalayo. Dahilan yon para hindi nila mabitaw o mapalo yung item nila. Number 2, Dragon Tower. Kapag magpupush kayo, pwede kang gumamit ng dragon. Tapos, ang gagawin mo, iikot-ikot ka lang sa tower hanggang sa mapush ng kakampi mo. Sobrang nakakailang kasi talaga. Iisipin nila, gagamitin mo yung Petri tapos combo. Pero, hindi naman talaga. Huwag ka mapapasarap pa. Kapag alam mo na mawawala na yung dragon, mag-out ka na para hindi ka rin maiwan sa gitna. Number 3, from the back. Kung alam mo na naglo-lord sila sa top, sabot ka pepesto. Ang gagawin mo, lilikuran mo sila para hindi ko mapansin at mataranta ang kalaban pag nakita ka. Ang nangyayari kasi pag ganon, nasisira yung comms at ang mga advantage nyo pa makukuha, masisira din yung positioning nila. Kaya naman, mag-iisa-isa na o kaya magtatakbuhan na kung saan-saan. Lalamang kayo sa position. Sa item build naman tayo. Ang ginawa ni Sanford, Fury Hammer muna bago siya nag-top boot. Tapos, Oracle. Tsaka mo nabubuin yung Hunter Strike. Pagkatapos ng Hunter Strike, mag-Blade Armor ka naman. Tapos, mag-Dreadnought ka. Pero hindi mo bubuin ha. Diretso ka na ng Athena. Tsaka mo nabubuin yung Antikyras. Huwag ka magtaka ha. Puro chop suey build talaga kapag XP lane. Hindi kasi nagpa-farm. Kaya medyo delay sa gold. Sa emblem naman tayo. Fighter Emblem, Rapture para may konting damage. Festival of Blood para sa additional lifesteal. Tapos magkwa-quantum charge ka. Ito yung magagamit mo panghabol sa kalaban at pang-sustain mo na rin sa lane. At yun lang. May bago ka na naman na hero. At kung bago ka nga lang din dito, huwag mo kalimutan mag-follow ha. Sana may natutunan kayo. Sana makatulong.